point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, you're not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. You're creating trouble to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prejudice? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resumed. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay na po bang makapagbigay po ng opening statement po? Proceed. Ipag-proceed kayo without hearing niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay bilang siguro sa maraming tanong mga nakakaraang ng araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking nanasunod sa kasunod taon. Bali, itong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon ito para po sa bayan. Narito po Henry o kaya si Diskaya at ang DOJ mukhang meron ding ganong tinitingnan. Sa inyo ho ba sa parte ng mga senador sa isinasagawang hearing at sa parte ng DOJ, doon pa lang pwede nang kayo pa lang mismo meron nang mag-identify na maging state witness o gawin nyo ng state witness at hindi nakasuhan? Wala kaming karapatan kasing mag-identify. Ang gagawin lang namin, i-recommenda namin po proseso recommendatory ang DOJ. Kailangan kong ipaliwanag kasi kaya akong humihingi ng parang konting panahon kay Chairman Ping na pwede ba akong mag-clarify muna ako bago tayo magtuloy-tuloy. May mga ilang bagay akong liliwanagin. Nung una pinayagan niya ako, nung mag-umpisa ako dahil sa nagpapa-interview ka kasi kung kani-kanino at nagbibigay ka ng sariling opinion mo, namimili ka kung sinong paniniwalaan mo, mali ka ako yun opinion ko nga niya yun Oo nga, opinion mo yun, kaya lang nagkataon, chairman ka ng Blue Ribbon O bit nang pinamili ka kung sino yung mas kapanipaniwala, ba't pinili mo yun? Hindi mo dapat ginagawa yun. Ngayon kahapon, napatunayan ko na tama yung gusto ko sabihin sa kanya Kahapon, pinagawa nila ng supplemental affidavit yung Diskaya, very substantive at saka detalyado kung paano ginagawa yung pagmamanipula ng bidding, O sabi ko, paano ngayon yan? Akala ko pa hindi mo pinaniniwalaan yan. Abay, kanya ngayon, he appears to be more believable. O tingnan mo ako. Paiba-iba ka Noong kanina pa sinasabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng ganito. Yung opinion naman niya, hindi raw cast into sa stone. Kaya nga ako, kaya huwag kang gagawa ng opinion Ako baka ako, nung ako chairman, nagpa-interview ako tungkol sa mga bagay na ganyan. Pero ang dami kong gustong i-clarify, kaya kami nag-away, hindi niya ako pinaraan. Hindi kaya, ito naman observation ko lang, hindi kaya mas maganda na napag-usapan itong mga bagay na to na hindi parang antagonistic kayo, para kasi nang aaway kayo
Sana narinig ninyo na sinabi niya, are you trying to steal the show? Isipin mo naman yun. Narinig po namin yun. Manggagaling ba sa bibig ng chairman yung pananalita na yan? Ako sabi ko lang, nakikiusap ako na paraanin mo ako. Clarificatory questions ito para sa kabubuti nating lahat ito. Are you trying to steal the show? Tapos pinukpok niya yung martilyo niya. Wala Yan ang hindi mabuti sa kanila. Pag pino-point out mo ang napakaraming bagay para sa kalilinaw bago kami magpatuloy, tingnan mo lang, isa sa ipo-point out ko sana sa kanya. Bakit silang dalawa ni Senator Soto nag-float sila ng legislative immunity na applicable daw sa mga witnesses? Nami-mislead yung mga tao. Pinaliwanag ko kay President Soto yun nung tinawag ko siya, halika ako tayong dalawang mag-usap pa ba yan? Tama, mabutit nabanggit nyo yan, Senator. Dahil kami rin nung marinig namin yan. Legislative immunity. Nung biglang banggit, si Senate President Tito Soto nga nagbanggit niyan, parang wala kaming maalalang ganun eh. Baka nagkamali lang kami, inisip ko nga, baka nagkamali lang ako, baka merong bago na may ginawa na. Ang natatandaan ko, Senator Marcoleta, nung nagko-cover kami ni Combachero sa House at saka sa Senate, merong tinatawag na parang protective custody. Parang bibigyan mo lang ng protection ng physical protection lang, pero yung legislative immunity, walang ganun. Alien sa amin yun May bago ba? May ganun ba? Wala Kaya alam mo, pinaliwanag ko kay SP Soto yun. Alam mo, hindi ko na lang kayo pinaliwanagan doon kasi ayoko rin malagay kayo sa alanganin. Alam mo ba ako, yung legislative immunity, ang ibang katawagan yan, parliamentary immunity. Sa atin, applicable yun sa mga mambabatas lang. Sa resource persons. Sa mga resource persons o mga witnesses, napagkamalian mo ako, baka ibig mo sabihin, testimonial immunity na sa ibang bansa ginagawa. Pero sa ating jurisdiction, wala pa akong nakitang ganyan. O mali ka na naman doon, sabi ko. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng pansin doon. Sinabi niya yan, mali ka na naman doon. Hindi, nung kami lang dalawa. Okay. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng diin yun. Kasi nakatumbok na naman kay Diskaya, sasabihin na naman nila pinagtatanggol. Yun na nga. Pero ako po naniniwala ako, kayo ay mga maginoo naman dyan lahat sa Senado. Tingin ko po nauumpisahan lagi doon sa parang gusto nyong mang-away. Sila din gusto rin nila mang-away. Hindi ba kayo nag-usap after the proceedings kahapon? Sabi naman ni SP Soto, mag-caucus tayo, kanyang ganon. Sabi ko ganon, hindi naman siya tumawag ng caucus. Pero nung tumayo na kayo, paalis na kayo nun nakita ko nakita pa kayo sa camera nung pagkatapos nung pumukpok ng Gavel si Senator Ping Pero hindi na kayo tumuloy na pag-alis. Mag-walkout ba talaga kayo kahapon? Mag-walk out na sana ako, kaya lang naalala ko yung sasabihin kong isa, baka mamaya makalimutan ko muna ako. Opo. Mabuti na lang Okay, ito na yung mga last questions po. Kasi habang sinasabi niyo po yan, ako gusto kong sabihin na naiintindihan ko where you are coming from. However, may mga tao po nang sasabi, bakit ba si Senator Marcoleta nag-aabogado dito sa mga Diskaya? Tapos tumira pa tong si Montulfo na hindi, may monetary consideration yan. May 100 milyon, may 1 bilyon. Diretsuhin nyo po kami. Meron po ba kayong kasunduan with the Diskayas para protektahan nyo po sila? Tinanong ko siya kahapon. Unang-una yung sinasabi ng Ramon Tulfo. Buti naman, diretso nilang sinabi, tsaka mabilis sila sumagot. Wala pong ganong nangyari at wala po kayong inihingi kahit ano. Yan yung sinabi nila. At saka sabi ko sa kanila, nung magkakaharap nga kami sa ganyan, ito ka ako, ngayon din sa batas, sapagkat humingi kayo, katungkulan ko ka kung gumawa ng rekomendasyon, sa ilalim din ang inihingi ng batas na to. So, pipirmahan ko tong sulat na to, bahala na ang DOJ na i-assess kayo. Kaya lang hindi pinirmahan ni President Soto dahil na-overthrow na nga
si Cheese. Siya yung dapat pumirma ron. Kaya lang, hindi niya na napirma. Si Toto ayaw niyang pirmahan. Po ba ninyo, meron pang mas malaking isda kaysa sa kanila doon sa level nila na yan? Nasa DPWH, sa mga contractors? Meron naman na siyempre, ha? So yung kinakailangan lang ma-identify na. Hindi lang identification. Ebidensya. May ebidensya na tutugma, tutuloy sa kanila. So mas... At yun nga ang pangangailangan ng isang state witness. Kasi mahirap na wala magtuturo kung hindi mo siya po-protectionan eh. Yun ang prinsipyo ng batas eh. Turo siya pero dahil masasapanganib ang buhay niya, protectionan mo. Siya. Para naman kita protectionan, kailangan magamit ko yung testimony mo. Yes. Yun ang ano natin. So sa buong picture na ito na nabubuo sa imagination ng publiko habang nakikinig sa inyo, so ang may mas mabigat na kasalanan dito ay yung proponent? Yung proponent. At kasi kapag nakita natin ang proponent ganyan, dikit yun dun sa ikatatama ng sistema. Ako palaging yung sistema pinupuntahan ko. Kahapon na ipalitaw ko na sa kabuuan ng budget, 1 trillion pala ang naidadagdag na hindi naman kailangan. Yung taba sabi niya. Yung taba na sinasabi ko, sa bibig mismo ni Secretary Bono at saka ni Yusek Kati, nung sinabi ko yung allocable, yung program of operation, yung leadership, pagkatapos yung diferensya ng GAA at saka nung NEP. Ay isipin mo yun na kwenta ko, 1 trillion. Ito yung taba na hindi kailangan. Savings na sana natin yun eh. So tama lang na may hearing pa rin at in aid of legislation na para mabago natin, hindi na maulit yung mga nagawa na yan. Yung sa akin kasi, yung palagi kong direksyon, yung ikatatama ng sistema. Hindi lang simpleng police investigation. Ito ay investigation in aid of legislation. Sa kanila kasi makikita mo purely police investigation. Kung sa bagay po, dito maaaring makahuli kayo ng mga isda, sige. Maliit at malaki, pero yung sistema na itama nyo. Mangyayari na naman. Mauulit na naman. Mangyayari naman. Tingnan mo si Napoles, 10 billion lang. Ito, grabe. 15 years. After 15 years, 100 billion. 10 folds. Yung sistema kasi, lalong lumala yung sistema. Tama po. Sabi nga ni Napoles siguro, kung nag-iisip si Napoles ngayon, naging amateur ako naging anghel nga daw si Napoles. Hindi, at least di ba si Senator Kiko nagtatanong kahapon, bakit si Napoles nakulong ganito, ganyan kung ano pang pinagsasabi niya, di ba? Ba't nagtataka siya ngayon? Ba't ngayon lalong lumala? Paano nyo nga hindi nyo kinurek ang sistema Sistema talaga. Police investigation. Tama po. Police investigation. Dapat ganun ang maging direksyon nyo pare-pareho. At least meron kayong something na pinagkasundoan ni Senator Ping Lacson. Na-interview namin Senator Ping Lacson a few weeks ago. Sabi, yung tungkol sa level of kasalanan, ang pinakamalaki kasalanan, proponent. Sumunod yung taga DPWH at ang sabi niya, pinakamaliit ang kasalanan kung tutuusin, yung mga kontraktor.